Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma-miss ang latest chika. Mga besh, kumapit muna kayo? Kasi ang chika ngayon, hindi basta-basta. Tatlong kilalang pangalan sa showbiz at pageant world. Michelle D., Rian Ramos, at Samantha Panlilio. Inaakusahan ng pamambugbog, torture, at illegal detention ng isang driver. Ano ba talaga ang nangyari? Ito na ang buong chika. Ayon sa reklamo na inihain sa National Bureau of Investigation o NBI, isang lalaking may alias na Totoy, na personal driver umano ni Rian Ramos. Ang nagsabing siya raw ay binugbog at tinorture ng tatlong babae at ng kanilang mga bodyguard. Kwento ni Totoy, January 17, galing daw sila ni Rian sa isang taping nang bigla na lang siyang harangin, bugbugin at dalhin sa loob ng unit sa 39 na floor ng isang condominium sa Makati. Dito raw nagsimula ang bangungot. Ayon pa kay Totoy, hindi lang daw simpleng pananakit ang nangyari. Ipinahayag niya na paulit-ulit daw siyang sinuntok at sinipa. Pinilit daw siyang hubarin. Binuhusan umano siya ng rubbing alcohol. At ayon sa kanyang pahayag, pinilit pa raw siyang gumawa ng mga hindi kanais-nais na kilos. Mas lalong ikinabigla ng marami ang kanyang alegasyon na pinainom pa raw siya ng sarili niyang ihi, habang patuloy ang pambubugbog ng mga bodyguard. Sa sobrang trauma raw, naisipan niyang magpakamatay kinabukasan. Kwento ni Totoy, sinubukan niyang tumalon mula sa 39 na floor, pero hindi raw natuloy dahil nasabit siya sa electrical cable, kaya napunta siya sa ika-15 floor. Bumaba raw siya sa lobby para humingi ng tulong, pero doon daw siya nasa lubong ng mga bodyguard at ibinalik muli sa unit kung saan, ayon sa kanya, nagpatuloy pa raw ang pananakit. At doon na raw umano sumali sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Sa NBI, ipinakita ni Totoy ang mga pasa at sugat sa kanyang katawan bilang ebidensya ng kanyang reklamo. Pero mga besh, hindi pa tapos ang istorya. Dahil maring itinanggi ng kampo ni na Michelle D. at Rian Ramos ang lahat ng alegasyon. Ayon sa kanilang legal counsel na si attorney Maggie Abraham Garduke, walang illegal detention na nangyari. Dagdag pa niya, si Totoy raw ay nakatira rin mismo sa condominium unit, kaya imposible raw ang sinasabing pagkakulong o pangho-hostage. Sinabi rin ng abogado na wala pa silang natatanggap na kopya ng formal na reklamo mula sa NBI sa ngayon. At eto pa, pumasok na rin sa eksena ang mga kaibigan at industry insiders. Ang sikat na footwear designer na si Jojo Braguez ay nagpost sa social media na hindi raw posibleng. Nandun si Michelle D. noong January 17. Ayon sa kanya, kasama nila si Michelle D. sa Iloilo noong araw na yon. Sinang-ayunan din ito ng celebrity makeup artist na si Dave Quiambao, na nagsabing nandoon din daw si Michelle D. para sa isang event kaugnay ng Miss Universe activities. Vouch din nila ang ugali ni na Michelle at Samantha, na ayon sa kanila ay chill at hindi bayolente. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng NBI at wala pang pinal na rekomendasyon ng kaso. Dalawang magkaibang kwento. Isang panig na may matitinding alegasyon. Isang panig na may matibay na depensa at alibay. Ang tanong ng bayan, sino ang nagsasabi ng totoo? May ebidensya bang lalabas na magbabago ng lahat? Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.